Siya nga pala hindi ba't ito ang makapatit na kambal na makadikit ang ulo na nawala 7 taon na ang nakalilipas, Nobyembre, Nombali, 1991 sa isang liblib na barangay sa Banawe, lalawigan ng Ifugao. Matapos maulila sa kanilang mga magulang dahil sa isang aksidente ang 9 na taong gulang na kambal na makadikit ang ulo ay naglaho na parang bula. At makalipas ang 7 taon natakpuan ang kambal sa pugon ng kanilang kapitbahay na siyang kumupkop sa kanila isang balitang gumimbal sa buong bansa. Ang kapitbahay na babae, na siyang kanilang legal guardian, ay buong kalmadong, nagsinungaling na ipinadala niya ang nga bata sa isang malaking pasilidad sa Maynila para operahan. Isa itong pahaya na walang kahit isang pirasong dokumento ngunit naniwala na lamang ang nga pulis at mga ahensya ng gobyerno sa salita ng guardian at isinara ang kaso. Ang kanilang lola sa ina ang nag-iisang kadugo ay araw-araw na pumupunta sa himpilan ng pulisya umiyak at nagmamakaawa ngunit tinrato lamang siyang parang isang matandang nababali at kinimkim ang pait sa kanyang puso. Ganun na lamang lumipas ang 7 taon ng dalamhati at kawalang katarungan. 7 taon ang lumipas tak-araw ngang 1998 isang araw na bumubuhos ang malakas na ulan gumuho ang pader na luwad sa likod ng abandonadong kusina ngang kapitbahay na babay at isang hindi kapanipaniwalang bakas ang lumitaw nang dumating ang mga investigador na rumesponde sa tawag at sinimulang hukayin ang matigas na sementadong sahig sa ilalim ng pugon sa gitna ng alikabok at putik dalawang bungo na makadikit ang unti-unting lumitaw kasama ang buong kalansay. Ne kambal, bakit sa lahat na? Lugar sa malamig na, lupas sa ilalim ng pugon ng kapitbahay na. Dapat sanayi pinakaligtas na lugar para sa kanila. Inilibing ang mga bata. Anong malagim na lihim ang nagtatago sa likod ng mga ngiti na? Kapitbahay na. Babae. Na tinaguri ang isang anghel. Upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng magkapatid na kambal bago magsimula ang kwento mangyaring. Mag-subscribe, like at magiwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang kabutihang loop na iyan ay magbabalik bilang malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kwento. Buto itong tao. Taong 1598 sa lalawigan ng Ifugao natuklasan ang mabuto ngang 9 na taong gulang na kambal na makadikit ang ulo isang pangyayaring yumanig sa lahat. 7 oras bago matuklasan ang krimen huling linggo ngang Hulyo 1998, isang malakas na habagat na tumagal. Nang mahigit 10 araw ang nanalasa sa isang liblib na nayon sa bayan ng Banawe. Dapit hapon na at hindi paring gaanong humuhupa ang alinsangan ng dumating si Jose sa nayon na binubuo ng 20 kabahayan na nakakalat sa paanan ng bundok na may taas na 600 metro. Si Jose ay naparoon upang linisin ang bakanteng bahay ngang kanyang tiyahin na si Aling Elena na nakomatose dahil sa brain hemorrhage. Ginamit niya ang kanyang magamit para sirain ang kandadong tarangkahan at nang itulak niya ang umugang pinto sumalubong sa kanya. Ang masangsang na amoy nga, amak mula sa bahay na matagal nang hindi natitirhan. Iwinasiwas ni Jose ang kanyang kamay at binuksan ang nga bintana para pumasok ang hangin sa kasiya, naglakat patungo sa kusina. Habang papalapit siya sa kusina, isang kakaibang mabahong amoy na hindi pangkaraniwang amag ang tumama sa kanyang ilong amoy ng basang lupa na may halong nabubulok. Anong amoy to baka may patay na hayop kunot nung sinuri ni Jose ang pader na luwat sa likod ng pugon na lumambot dahil sa ulan. Isang bahagi nga, pader na sinlaki nga, 2 kamao ang gumuho at sa bitak nito isang puti at makinis na piraso ang bahagyang nakausli mula sa lupa. Pira-pirasong plato lang siguro walang kamalay-malay na hinawakan ni Jose ang puting piraso. Sa isang dampi lang madali itong nahulok mula sa basang lupa at gumulong sa sahig.
Ang nasa sahig ay masadong manipis at makinis para maging buto ang hayop gubat at ang kurbada nito ay masadong perpekto. Lumuhod si Jose at tinitigang mabuti ang piraso, hindi, buto, ito, eng tao. Naurong si Jose at natumba sa may pintuan ng kusina pagkatapos ay mabilis na tumayo at patakbong nagtungo sa bahay ni Kapitan Pablo, ang kapitan ng barangay. Pagkarinig sa sinabi ni Jose na humahangos si Kapitan Pablo, ay tumakbo papunta sa kusina ni Aling Elena nang hindi man lang naisot ng mayos ang kanyang sinalas. Nangingini ang kamay na binuksan ni Kapitan Pablo ang kanyang flashlight at itinutok sa bita sa likod ng pugon. Jose, bilisan mo, tumawa ka? Ng pulis? Namumutla na ang mukha ni Kapitan Pablo na parang papel. 40 minuto matapos matanggap ang tawag, dumating sa lugar si Police Major Santos, Hepe ng Criminal Investigation Unit ng Banao PNP kasama ang 3 pang pulis. Maingat na sinuri ni Major Santos ang sahig ngang kusina bago yumuko ng malalim patungo sa pugon. Kapitan, ganito ba talaga kataas? Ang sahig ngang pugon dito dati hindi po. Dati hindi naman ganyan kataas pero maya-maya bigla na lang niyang sinamantuhan yan. Hinaplos ni Major Santos ang kanyang baba habang kinakatok ng dulongang kanyang sapatos ang sementadong sahingang pugon. Malinaw na bagong buhos ang semento, sisirain natin ang sahig, serdala na po namin ang magamit. Sinimulan ng mga pulis na basagin ang matigas na semento gamit ang piko at pala. Habang umaalingaw-ngaw ang tunongang pahuhukay sa kusina at matapos makahukay ng 20 cm, 30 cm isang artipisyal na patong ng semento at lupa ang kanilang nakita. Major, may tumamang matigas sa pala sa lalim na 50 cm itigil ang pagpapalagamitan ngang brush at dahan-dahang alisin ang lupa sa paligid. Sumunod sa utos ni Mayor Santos, maingat na inalis ng isang pulis ang lupa gamit ang maliit na brush. Nang mawala ang alikabok, isang maliit na bungo ang malabong lumitaw. Diyos ko, buto ngang gabata ito na pasandal, si Kapitan Pablo sa pader at tinakpan ang kanyang bibig. Habang nakpapatuloy ang pag-alis ng lupa, sandaling napigil ang hininga ng lahat ng naroon. Sa ibabaw, unang malit na bungo, isa pang bungo ang eksaktong nakadikit dito, isang kakaibang anyo na tuluyang lumabas mula sa lupa. Kapitan, mayroon bang kambal na makadikit ang ulo na nakatira sa barangay na ito? Tanong ni Major Santos habang nakatingin kay Kapitan Pablo, sina Sofia at Sonia. Sino sila? Mga residente ba rito ang makapatid na kambal na nawala 7 taon na ang nakalipas? Makadikit na ang ulo nila mula pa ng ipanganak. Nawala, may police report bangang pagkawala nila? Wala po. Sabi kasing legal guardian nila, ipinadala raw niya sila sa isang magandang pasilidad para sa mabatang may kapansanan sa Maynila. Sino ang guardian na yan? Ang may-ari ngang bahay na ito, si Aling Elena. Si Elena Reyes na nasa ospital ngayon. Kinuha ni Major Santos ang kanyang kwaderno at ang kwento ng nayon 7 taon na ang nakalipas ay nagsimulang dumaloy mula sa nanginginig na malabi ni Kapitan Pablo. Ang tatay nga mga bata ay si Mang Cardo, isang masipak na manggugubat sa kooperatiba nga mga magtotroso rito. Isang taglamig umakyat siya sa bundok at sa kasama ang palat na bagsakan ngang pinutol na puno at namatay nun din. Kailan iyon nangyari? Disyembre 1989 po. Ang dahilan kung bakit pilit pa ring nagtrabaho si Cardo kahit taglamig ay para makapag-ipon para sa Operasyon Nege Kambal. Ano ang nangyari sa inangang gabata? Si Aling Linda matapos mamatay, ang asawa mag-isa niyang inalagaan ang mga bata hanggang sa makasakit siya. Matinding malnutrition at sakit sa atay, propilit pa ring nagsasaka at nananahi. 10 buwan lang matapos mamatay ang asawa niya, sumunod na rin siya. Huminga ng malalim si Kapitan Pablo at sinipa ang isang piraso ngang semento sa sahig. Nang nga panahong iyon, si Aling Elena ang unang-unang tumulong sa naulilang nga bata.
Tinatawag namin siyang anghel dito. Araw-araw umagat gabi nagdadala siyang mainit na pagkain para sa kanila. Si Elena Reyes ba mismo ang itinalaga ng korte bilang guardian opo. Ang nag-isang kamag-anak nga bata ang lola nilang si Trinidad ay nakatira sa kabilang bayan pero dahil sa katandaan at matinding rayuma hindi na niya kayang alagaan ang mga bata. Lahat kami, sanayon pati na, ang nga taga-munisipyo ay humanga sa kabaitan ni Elena. Wala bang naiwang ari-arian o death insurance? Ang mga magulang mayroon po may group insurance sila sa kooperatiba kaya nakakuha sila ngang 50,500 na death benefit. Bukod parun may buwan ng pensyon din para sa pamilya. Mabilis na nagsulat si Major Santos sa kanyang kwaderno. Kailan eksaktong nawala ang kambal sa nayon unang linggo ng Nobyembre 1991? Isang umaga na malamig ang simoy ngang hangin. Naalala ko pa, nakita ko silang dalawa na sabay na naglalakad sa ilalim ng puno ng nara. Iyon na pala ang huling beses na makikita ko sila. May makapitbahay din na nakakita sa kanila na pumasok sa bahay ni Elena noong gabi bago sila mawala. Ano ang sinabi ni Elena sa mga kapitbahay? Kinabukasan sabi, niya ipinadala na niya ang nga bata sa isang malaking pasilidad para sa mga batang may kapansanan sa Maynila. Doon daw kapag naka-adjust na sila pwede na silang oprahan. Napakakalmado at masaya pa niyang ikinuwento iyon. Kaya wala ni isa man sa inyo rito ang nakduda sa sinabi niya. Si Elena po kasi ay kilala sa pagiging mapabigay. Nakbibigay bigas sa mga matatanda. Tumutulong sa bukit ng iba na parang sarili niyang trabaho. Kaya nang sabihin niyang dinala niya, sa magandang lugar ang mga bata na kampante ang lahat. Walang nagtanong kung anong pangalan o address pasilidad. Sa loob ng 7 taon sa maliit at makakakilalang na iyon ang pakawalan ng kambal ay madaling nalimot at naging bahagi na lang pang araw-araw na buhay. Ang malupit na kasinungalingan ng anghel na kapitbahay na walang sinumang nahinala ay mahigpit na naisara sa ilalim ng 40 cm na kapal ngang semento at lupa. Napakagatlabi si Major Santos habang nakatitig sa basang lupa na nakapalibot sa mabungo. Mayor ayon sa impormasyon. Si Elena Reyes ay komatose ngayon sa isang ospital sa Baguio. Dahil sa brain hemorrhage ulat, ang isang pulis na may halong paggabigla sa boses. Palawakin agad ang police line at siguraduhing walang makakapasok sa kusinang ito at tawagan ang PNP Crime Laboratory, hilingin na magpadala agad ng forensic team para sa pagsusuri ng mabuto. Magtalaga rin ng tao sa ospital sa Baguio kung nasaan si Elena. Dapat tayo ang unang makausap sa kanya sa oras na makamalay siya. Ang malamig na hangin ng habagat na pumasok sa gumuhong pader ay umikot sa harap ng hinukay na pugon. Ang katahimikan, ang madilim at nakabibinging katahimikan na huling naramdaman ng dalawang batang hindi kailanman nahiwalay ay bumalot sa buong kusina noong gabing iyon ng Nobyembre 1991. Ibabalik natin ang oras sa kalagitnaan ng Nobyembre 1991 matapos ang unang malamig na simoy hangin at ang pagkawalangang kambal ang kanilang lola sa ina na si Trinidad na nakatira sa kabilang bayan, ay naglakat ng mahigit 2 oras sa masukal na daan nakasandal sa kanyang tungkod. Pagdating niya sa bakuran ni Elena halos hindi na makahinga, agad niyang hinawakan ang damit nito. Saan mo dinala sa Maynila? Sina Sofia at Sonia Bago. Ako mamatay kailangan kong makita ang mga apo ko ibigay mo. Sa akin ang address ng ospital na. Yun inilapak ni Elena ang mga nilabhan sa isang batya. At ngumiti ng buong kabaitan. Lola, isa po itong malaking pasilidad na kaakibat ng isang ospital sa Maynila. Sa ngayon po nasa adjustment period pa ang mabata kaya bawal po muna ang bisita. Anong adjustment kadugo nila ako bakit hindi? Ko sila pwedeng makita kapag tapos na po ang adjustment period at may petsa na para sa operasyon, ako po mismo ang magsusulat ng address para sa inyo.
huwag na po kayong mag-alala. Dahil sa magalang at maayos na pananalita ni Elena na kilala sa buong pusong paalaga sa mga bata, hindi na nagawang magtanong pa ni Lola Trinidad at mabigat ang mapang umalis. Pag-uwi sa kanyang bahay, matagal na tumayo si Lola Trinidad sa harap ng lumang litratong kambal na nakasabit sa dingding. Sofia, Sonia, kumakain ba kayo ng mayos? Diyan huwag kayong makakasakit. Hapaulit-ulit niyang hinaplos ang kanyang magaspang at kulubot na kamay ang mga mukha sa litrato, si Sofia na masayang nakangiti at si Sonia na bahagyang nakatajilide ang ulo. Sa parehong panahon, sa opisina ng Municipal Social Welfare and Development MSWDO, isang bagitong social worker na si Mr. De Leon ay napakunot habang binabasa ang mga dokumento ng guardianship. Kakaiba to. Bakit walang facility transfer confirmation? Form wala ring confirmation letter mula sa pasilidad. Labak sa patakaran ang ganitong kakulangan ng dokumento. Agad na ipinatawag ni Mr. De Leon si Elena sa munisipyo at ipinakita ang makapapilis. Aling Elena, kung ipinadala nyo na ang mga bata sa Maynila, dapat mayroon na tayong transfer documents. Kailangan nyong dalhin dito bukas ang eksaktong pangalan at contact number ng pasilidad. Ay sir, papunta pa lang daw po rito yung nga papeles galing Maynila. Medyo mabagal daw po ang proseso nila doon, kaya kung pwede po maghintay na lang tayo nga ilang araw. Walang bahit ng pag-alala ngumiti lang si Elena, ngunit lumipas ang 3 araw at walang dokumentong dumating sa munisipyo. Pagsapit ng Disyembre 1991, lalong lumala ang pagdududa ni Mr. De Leon. Ginamit niya ang sariling pera para sa long-distance call at tinawagan ang dalawa sa pinakamalaking pasilidad para sa mga batang may kapansanan sa Maynila. Pakitingnan po kung may record kayo ng 2 batang babay siyam na taong gulang galing Ifugao. Makadikit po ang ulo nila, kaya imposibleng hindi sila mapansin ni pasilidad kung doon sila dinala. Wala po kaming batang galing Ifugao at lalong wala kaming ganyang kambal dito. Mabilis na hinalungkat ni Mr. De Leon ang phonebook at tinawagan ang pangatlong pasilidad. Mahigpit ang hawak sa telepono. May kambal po ba diyan na nangangalang Sofia at Sonia Cruz? Wala pong ganyang pangalan sa listahan ng mabagong dating sa nakalipas na buwan. Isang malamig na pawis ang tumulo sa likod ni Mr. De Leon nang ibaba niya ang telepono. May mali dito. Agad siyang naksuot ng damit at pumunta sa bahay ni Elena, sumisigaw sa gitna ng bakuran. Aling Elena, tumawag ako sa 3 pasilidad sa Maynila at walang record ng mabata. Saan mo dinala ang mabata? Magsabi ka ang totoo. Bakit ganyan ka? Naman magsalita sir? Nakalimutan? Kung sabihin nagbago pala ng pangalan yung pasilidad kasi. Nagbago raw ng foundation. Habang nag-ayos ng panggatong kalmadong, sumagot si Elena nang walang anumang bakas ng kaba. Makalipas ang 1 linggo, bumalik si Elena sa munisipyo at basta na lang inilapak sa mesa ni Mr. De Leon ang isang lukot na papel na may nakasulat na O. Rehabilitation Center. Agad na tinawagan ni Mr. De Leon ang numero at isang formal na boses ang sumagot. Hello, Oo. Rehab center po ba ito? Gusto ko lang po sanang i-confirm kung diyan na-admit sina Sofia at Sonia Cruz. Hindi po kami pwedeng magbigay ng impormasyon tungkol sa nga pasyente sa telepono dahil sa data privacy. Kung kailangan yung ngang kumpirmasyon, makpadala po kayo ngang formal na request na may selyo ngang munisipyo ngang Banawe. Agad na gumawa ngang request letter si Mr. De Leon at tumakbo sa opisina ngang mayor. Mayor, hindi po malinaw kung nasaan ang mga bata. Kailangan nating magbadala ang official request sa Maynila para ma-verify. Mr. De Leon sinabi na ng legal guardian na dinala niya sa mayos na pasilidad. Bakit pa tayo makikialam at gagawang problema? Itinulak ni Mr. De Leon ang papel sa mesang mayor at nagsalita nang may pagmamadali. Kulang po ang papeles at lahat ng tinawagan ko ay nagsabing wala sa kanila ang mga bata.
Baka nawawala po sila, hindi mo ba alam na si Elena ang anghel ngang ating komunidad, siya ang nagbibigay ngang bigas sa mga senior citizen. Dahil sinabi ngang guardian na inilipat niya ang gabata, hindi ito may tuturing na missing person sa ilalim ng batas. Alisin mo yan. Dahil sa matigas na pagtanggi ngang mayor ang pagsisikap ni Mr. De Leon ay tuluyang nahadlangan ng pader ngang burokrasya. Sana yon wala ring ni isang ulat ng pakawalangang kambal ang naitala sa pulisya. Sa maliit na komunidad na iyon, ang bulak na tiwala na binuo ni Elena ay naging perpektong panangga na humarang sa lahat ng prosesong legal at administratibo para hanapin ang mga bata. Habang papalalim ang taglamig, muling naglakbay si Lola Trinidad para puntahan si Elena. Elena, lumalamig na ang panahon. Kailangan kong dalhan ng damit panlamig ang nga apo ko. Lola, dahil po sa trangkaso bawal na naman po ang bisita sa pasilidad, sagot ni Elena habang nagwawalis ng matuyong dahon, hindi man lang lumingon. Kung ganon, dalhin mo ako pagdating ng tag-init. Opo Lola. Kapag uminit na ang panahon, isasama ko po kayo. Huwag na po kayong magpilit na tumawid ng bundok at baka lalo lang sumakit yang mabinti niyo. Ang malamig na simoy ng hangin ng 1991 ay humampas sa kabundukan at ang biyahe sa pagitan ng Nayon at ng munisipyo ay naging madalang. Ang nga taga Nayon, matapos ang 1 o 2 buwan ng pagtatanong, ay unti-unting nakalimot sa mabata sa pag-akalang mayos ang kalagayan nila sa Maynila. Maging si Kapitan Pablo ay ipinagmalaki pa ito sa mga matatanda. Napakaswerte natin at may isang anghel tulad ni Elena sa ating Nayon. Dahil sa kanya nakaroon na pag-asa ang makaawa-awang bata. Walang gustong kumupkop sa kanila, pero siya pinakain niya, inalagaan at dinala pa sa magandang ospital sa Maynila. Isang kahangahangang babae, pasapit ngang taksibol ngang 1992, hindi pa rin tinupat ni Elena ang kanyang pangako kay Lola Trinidad na dadalhin siya para sa isang pagbisita. Elena, tag-init na, bakit hindi pa rin pwedeng bumisita? Nagsisimula na po kasi silang maghanda para sa operasyon. Hindi pwedeng ma-distract ang mga bata bago ang malaking operasyon. Kapag tapos na at stable na sila, siguradong isasama ko kayo. Bawat pagkakataon nag-iba ang kanyang dahilan, ngunit si Lola Trinidad na mahina na dahil sa katandaan at rayuma ay walang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa kanya. Sa parehong taksibol, si Mr. De Leon ang nag-isang opisyal na nagduda sa kinaroroonan ng kambal ay inilipat sa munisipyo ng kalapit na Lagawe. Habang nag-impake, maingat niyang isinilit sa ilalim ngang isang bunton nga papeles ang folder ng kambal. Hindi na-verify ang pasilidad. Kailangan ng follow-up. Isinulat niya ito sa isang maliit na papel at inipit sa folder. Paggalis ni Mr. De Leon sa munisipyo, ang folder na iniwan niya ay unti-unting natabunan ng alikabok. Ang nag-isang daan para malaman ang katotohanan ay dahan-dahang namatay sa pinakamadilim at pinakailalim na bahagi ng isang filing cabinet. Nang umalis si Mr. De Leon sa munisipyo noong taksibol noong 1930, isang bakong empleyado, si Mr. Garcia, ang pumalit sa kanyang pesto. Walang ganang hinalungkat ni Mr. Garcia ang 23 folder ngang hindi pa natatapos na kaso. Sa ilalim ngang lahat naron ang folder ni Elena na may nakasabit pang note ni Mr. De Leon na kailangan ng follow-up. Ngunit dahil walang anumang urgent na marka, itinula lang ni Mr. Garcia ang folder sa pinakasulok ng kanyang mesa. Tag-araw, sa gitna ng matinding init, muling pumasok si Lola Trinidad sa munisipyo, nakatukot sa kanyang tungkot at basang-basang pawis. Sir, ang 2 kong apo ay dinala raw sa isang pasilidad sa Maynila, pero hindi namin alam ang pangalan o address. Pakiusap, tingnan nyo naman sa mga papeles nyo kung mahahanap nyo kung nasaan sina Sofia at Sonia. Itinigil ni Mr. Garcia ang paglalagay ng selyo sa mga dokumento at nagsalita ng may halong inis. Lola, responsibilidad po yan ng legal guardian. Bakit makikialam ang munisipyo sa problema ng pamilya?
Nyo kung dinala sila sa pasilidad siguradong maayos sila ron. Hindi po namin yan sakop kaya umuwi na po kayo. Nagmakawa si Lola Trinidad unit na natiling sarado ang pinto ng gobyerno para sa kanya. Pagsapit ngang taglagas ngang 1992 dinala ni Lola Trinidad ang kanyang nananakit na tuhot sa himpilan ngang pulisya ngang Banaw. Sirmak 1 taon nang nawawala ang mga apo ko at hindi namin alam kung nasaan sila. Pwede po bang mag-file ng missing person report ang pulis na nasa desk ay umiling lang? Lola, kung ang legal guardian ang naglipat sa kanila sa pasilidad hindi po iyon missing person. Paano po namin hahanapin ang mga batang nasa ilalim ng tamang pangangalaga ayon sa papeles? Hinawakan ni Lola Trinidad ang salamin ng bintana at nagsalita ng malakas. Kaya nga po ako nandito kasi 1 taon nang puro dahilan ang sinasabi ni Elena. Bakit hindi niyo siya tanungin? Kayo po ang dapat na direktang magtanong kay Aling Elena. Kung dito po kayo maingay, obstruction of duty po yan. Ikinairitang pulis at tinawag ang susunod na tao. Tuluyang binaliwala ang desperadong pakiusap ni Lola Trinidad. Sa mga panahong iyon na paulit-ulit na tinatanggihan si Lola Trinidad ng mag-aahensya ng gobyerno. Si Aling Elena naman gamit ang kanyang titulo bilang legal guardian ay kampanteng nakaupo sa isang sangay ng isang rural bank. Kukunin ko ng buo ang 55,000 na death benefit ni Mang Cardo Cruz bilang kanyang legal guardian. Inilagay ni Elena sa kanyang bag ang makapal na pera at ngumiti. Makalipas lang ang 1 buwan bumalik si Elena sa bangko. Ang karapatan sa lupang ito ay nasa akin din kaya gusto kong makloan ng 500,000 gamit ito bilang kolateral. Ang pera ay muling pumasok sa personal na account ni Elena at ang buwan ng pension ay tuloy-tuloy ding napupunta sa kanya. Ginamit ni Elena ang perang ninakaw para ipayos ang bubong ng kanyang bahay at bumili ng 2 kalabaw. Kapitan, nagdala po ako ng ilang sakong bigas para sa mga senior citizen. Naku Elena, ikaw talaga ang anghel ngang ating nayon. Iniligtas mo na ang kambal na naulila, ngayon tumutulong ka pa sa komunidad. Ang taga-nayon na walang kamalay-malay na ang kabaitan ni Elena ay nakmula sa buhay ng mag-asawa at nang nawawalang mga bata ay patuloy siyang pinuri. Pagsapit ng taglagas ng 1993, sa isang sulok ng himpilan ng pulisya, isang matandang pulis si SPO 4 Villanueva na 2 taon na lang bago magretiro ang naghahalungkat ng malumang kaso. Isang linya sa isang report noong 1991 ang pumukaw sa kanyang pansin. Kung inilipat ng guardian sa pasilidad, dapat may kumpirmasyon. Bakit walang kahit anong dokumento kinuha niya? Ang kanyang kwaderno at sinimulang isulat ang mga detalye. Ngunit noong panahong iyon mahigit 25 na malalaking kaso ang nakatambak sa kanilang unit. Hepe, itong kasoeng nawawalang kambal sa bata't may kakaiba. Pwede po bang mag-assign ng investigador SPO 4? Malapit ka nang magretiro, bakit ka pa naghahanap ng sakit ng ulo? Sinasabi na nga ng guardian na dinala niya sa pasilidad. Ano pa ang iimbestigahan natin? Hindi sumuko si SPO 4 Villanueva. At nung 1994, nagpadala siya ng formal na request sa munisipyo. Makalipas ang ilang araw, isang maikli at walang ganang sagot ang dumating mula kay Mr. Garcia. Ang kasong ito ay hawang ng dating empleyado. Sa kasalukuyan kulang ang madokumento at hindi na maaring i-verify. Ang pagpapasa-pasa ng responsibilidad sa pagitan nga ahensya ay walang katapusang nagpatuloy. Walang sistema sa Pilipinas ang nakadetekta sa katotohanan at ang panahon ay lumipas na lang. Sa mga panahong iyon sa pugon ng bahay ni Elena, araw-araw umaga't gabi isang naglalagablap na apoy ang sumisiklap. Ang init mula sa nasusuno na kahoy ay nagpapainit sa makapal na semento at may itim na usok ang lumalabas sa chimenea. 50 sentimetro. Sa ilalim nito ang mga labingang 2 bata ay tahimik na tinitis ang matinding init at ang lamig ng tagulan. Nung taksibol ngang 1995, nagretiro si SPO 4 Villanueva. Habang nililinis niya ang kanyang luma
at kalawanging locker bumulong siya sa sarili. Hindi ko man lang nalutas ang kasong ito bago ako umalis. Ang 3 linyang nakasulat sa kanyang kwaderno ay itinapon kasamangang iba pang basura. Ang huling sinulit ng paasa para matunton ang kambal ay tuluyan ng naglaho. Tag-araw tinawagan ni Lola Trinidad si Elena. Elena, sa darating na Pasko, kahit maputol pa, ang magabinti ko pupunta ako sa Maynila. Naku Lola, hirap na. Nga kayong tumawid ng bundok, paano pa kayo pupunta sa magulong Maynila kung hindi mo ako dadalhin? Mag-isa akong pupunta, ibigay mo na sa akin ang address. Isang maikling buntong hininga ang narinig mula kay Elena sa kabilang linya. Sige po. Bago magpasko pupunta ako sa Maynila at kukuha ako ang malaking litrato ang mabata para sa inyo. Huwag na po kayong maging matigas ang ulo. Ngunit lumipas ang taglagas at dumating ang malamig na hangin. Hindi kailanman dumating ang ipinangakong litrato. Si Lola Trinidad na nakaratay sa kama matapos operahan sa tuhod ay paulit-ulit lang na hinahaplos ang luma at kupas na litratong kambal. Lumipas ang 1996 at 1997. Ang daan papasok sa Nayon ay sementado na at isang bagong munisipyo ang itinayo habang si Elena ay patuloy na nagpayaman gamit ang ninakaw na pera. Ang kanyang reputasyon bilang pinakamagaling na babae sa Nayon ay lalong tumibay. Nagdala na naman daw na laing si Elena sa mga senior citizen. Napakasipag talaga. Hindi yan nawawala sa anumang okasyon dito. Huling bahagi ng 1997, tumama ang Asian Financial Crisis. Nahirapan din si Elena na bayaran ang interes ng kanyang utang at napilitang ibenta ang kanyang makalabaw at bahagi ng lupa. Ngunit sa matangam gatao siya pa rin ang anghel na laging handang tumulong. Sa parehong panahon si Lola Trinidad ay halos hindi na makalakad dahil sa makomplikasyon. Hindi na siya halos lumalabas ng kanyang bahay. Araw-araw hinahaplos niya ang nag-iisang litrato ng kanyang maapo. At sa loop ng 6 na taon tuwing Pasko at Bagong Taon palagi niyang tinatawagan si Elena. Elena, Pasko na hindi ko man lang ba makikita? Ang mga apo ko, kailan mo ako dadalhin Lola? May special program po sila sa pasilidad ngayon kaya bawal po ang lahat ng bisita. Nung nakaraan sabi mo, naghahanda sa operasyon. Ngayon ano na namang dahilan? Yan napakalaki. Po kasi nga, pasilidad kaya mahigpit ang mga patakaran. Mayos po ang kalagayan nila kaya huwag na kayong mag-alala. Ang masagot ni Elena ay nag-iba-iba taon-taon ngunit hindi niya kailanman binanggit ang pangalan o address ng pasilidad. Elena, bago ako pumikit padalhan mo man lang, akong litrato nila sigaw ni Lola Trinidad sa telepono. Noong 1997, sa Records Office ngeng Banawe PNP, mayroong ginagawang pag-ayos ngeng malumang kaso. Isang batang pulis ang kumuha ngeng file mula 1991. Itong kaso mula 1991. Ano ang naging final resolution? Ayon sa papeles, close na, tinapos ng Guardian, pero walang pangalan o pirmangang pulis na humawak. Ang folder ni Elena na nakatamba sa isang lumang cabinet sa munisipyo ay hindi kailanman nakakita ng liwanag. Ang note ni Mr. De Leon ay nanilaw na sa ilalim nga daan-daang iba pang dokumento. Sa loob ng 7 taon walang regular na pag-inspeksyon o pag-verify sa kalagayan ng magabatang nasa ilalim ng guardianship ang isinagawa. Sa loob ng 7 taon na iyon araw-araw isang nagliliyab na apoy ang sumisiklap sa pugon ni Elena. Ang matinding init ay walang awang nagpapainit sa makapal na semento. 50 sentimetro sa ilalim niyon sa malalim at basang lupa, ang mga labi ng 2 bata ay sumailalim sa 7 taon, kaulit-ulit na init at lamig, isang nakakapangilabot na chemical reaction. Hulyo 1998, isang hindi pa naranasang lakas ng ulan ang bumuhos sa Banawe sa loob ng 10 araw. Gumuho ang lupa sa iba't ibang bahagi ng kabundukan. Ang lumang pader na luwad sa likod ng pugon ni Elena na basang-basa na ay nasimulang makaroon ng bitak. Kasagsagan ng habagat isang hapon bigla na
lang sumigaw si Elena na parang hayop at bumaksak sa gitna ng kanyang bakuran. Tulungan niyo si Elena, isang kapitbahay ang sumigaw at tumawag ng tulong. Nang dumating ang ambulansya, si Elena ay wala ng malay. Dinala sa isang ospital sa Baguio, nasuri siyang may brain hemorrhage na nagdulot ng pagkaparalisa ng kalahati ng kanyang katawan at malalim na trauma. Ang abandonadong bahay ni Elena ay patuloy na sinipsip ang tubig ulan. Ang pader sa likod ng pugon na puno ng tubig ay paulit-ulit na lumaki at lumiit hanggang sa tuluyan ng gumuho ang isang bahagi nito. Unang linggo ng Agosto 1998 narinig ng pamangkin ni Elena na si Jose ang nangyari at pumunta para linisin ang bahay. Ang 30 minuto mula nang matakpuan ni Jose, ang puting buto hanggang sa pagtakbo niya sa kapitan ay ang naging mitsa na sumira sa 7 taong selyo ang isang malagim na katotohanan. Agosto 1998, iki-ondert, ne. Hapon isang nagmamadaling tawag ang natanggap, ne. Banawe PNP. May natagpuang buto na hinihinalang buto, ne tao sa likod, ne pugon sa bahay ni Elena Reyes. 255 NG. Hapon dumating si Major Santos at ang kanyang team. 330 NG, apong sinimulan ang pagbazag sa sementadong saig ng pugon. Sa gitna ng alikabok ang piko at pala, ay pulituli na umahampas sa matigas na lupa. Major may kalansay sa ilalim ng saig. 50 centimeters ang lalim 417 ng hapon. Sa ilalim ng semento at lupa, 2 kalansay, na makadikit ang bungo ang tuluyang lumitaw. Ang mata ni Major Santos ay nanlisik habang nakatitig sa sahig ng pugon. Lahat labas ng police line. Walang papasok, Corporal David, tawagan mo ang crime lab, humingi ng agarang tulong at i-secure ang crime scene. At i-verify nyo agad ang status ng may-ari ng bahay na si Elena Reyes na nasa ospital. Ang oras ng mga bata na 7 taong nanahimik at nakatago at ang sementadong selyo ng isang malaking kasinungalingan ay nagsimulang gumuho at ang orasan ng isang malupit na investigasyon na yayanig sa buong sistema ng pulisya at gobyerno ng Pilipinas ay nagsimula ng umandar. Agosto 4,998 kinabukasan matapos matakpuan ang kalansay sa gitna ngang nakapasong init, dumating ang miyembro ngang PNP Crime Laboratory nakaswat ng puting protective suit sa bakuran ni Elena. Gamit ang malilit na brush at mga kasangkapan, maingat nilang inalis ang lupa sa lalim na 50 cm bawat milimetro. Si Major Santos na may seryosong mukha ay masusing nag-obserba habang isinusulat ang bawat detalye. Ano ang status ng mga kalansay? Major, ang 2 kalansay ay makadikit sa itaas ng bungo na may bakas pang tissue. Ang taas ng bawat isa ay tinatayang 120 hanggang 125 cm na tumutukma sa taas ng isang batang may edad 8 hanggang 10. Tumango si Major Santos at humarap sa kanyang matauhan. Palawakin ang crime scene. Hindi lang kusina, kundi pati na rin ang kwarto, bakuran, hardin at bodega. Haluhugin ang lahat. Kahit gaano kaliit na ebidensya kunin nyo. Nagiwahiwalay ang mga pulis at sinimulang haluhugin ang buong lugar. Maya-maya si Corporal David na naghahanap sa bodega ay tumakbo papalapit puno ngang alikabok. Major, nakakita po akong 2 punit na sakong semento at isang kalawanging balde na ginamit sa paghahalo. Tingnan mo kung may marka pa ngang manufacturer o lot number, pikturan at ilagay sa evidence bag. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, isang pulis ang nakakita ng isang mabigat na martilyo sa isang estante. Ang ulo ng martilyo ay kalawangin na at dahil sa 7 taon at sa alinsangan walang makitang anumang dugo. Huwak-hawakan ang ulong martilyo. Daling agad sa headquarters para sa luminaw test. Nanggapong iyong kinausap ni Major Santos si Kapitang Pablo. Sa istasyon, Kapitan, sigurado po ba kayo na noong Nobyembre 1991 sinabi ni Elena na dinala niya sa Maynila ang mga bata? Siguradong sigurado po. Ipinakalat niya sa buwang na yon. Sabi pa niya,
dahil nasa pasilidad na pwede na silang oprahan. Sabi niyo po ang lola, nga bata ay nakatira sa kabilang bayan. Pakisulat po ang address at contact number niya. Kinabukasan Agosto 5, sa gitna ngang matinding init dumating si Corporal David sa isang lumang bahay sa kabilang bayan. Si Lola Trinidad na naalis ng dumi, sa mga butil ng munggo ay napatingin sa dayo at hirap na tumayo gamit ang kanyang tungkot. Sino po sila PNP po Corporal David? Lola, sa ilalim po ngang pugon sa bahay ni Aling Elena, may natakpuan po kaming dalawang kalansay na hinihinalang sina Sofia at Sonia. Ang tungkot ay nahulog mula sa kamay ni Lola Trinidad. Napahawa siya sa pintuan at napaupo sa sahig umiyak na parang hayop. Diyos ko mga apo ko! Bakit sila nandun sa pugon Lola? Kailangan pa po nating kumpirmahin ang pagkakakilanlan nila. Ito po ang litrato ng mga apo ko. Pakiusap tingnan niyo po. Nanginginig na iniabot ni Lola Trinidad ang isang luma at kupas na litratong kambal. Sa litrato si Sofia ay masayang, nakangiti habang si Sonia ay bahagyang nakatagilid ang ulo. Lola, kailangan po naming kumuhang butyal swab sample mula sa inyo para sa DNA test. Maingat na kumuhang sample si Corporal David mula sa loop ng pisngi ni Lola Trinidad. Agosto 7 ang mamakalanse ay isinakay sa ambulansya at dinala sa PNP Crime Laboratory sa Camp Crame. Habang nakatingin sa kakaibang anyo nga buto sa malamig na metal na may sa sinabing ngepeng medico-legal craniopagus conjoined twins. Isang napakabihirang kaso sa kasaysayan ng Philippine Forensics. Inirekomenda ng investigation team ang DNA comparison sa pagitan ng mga kalanse at NG sample mula kay Lola Trinidad. Ito ay isa sa mga unang pagkakataon na ginamit ang DNA technology na bago pa lang nun sa Pilipinas sa isang malaking kaso. Aabutin ng 3 linggo bago lumabas ang resulta. Habang naghihintay, sinimulang busisiin ni Major Santos ang nakaraan ni Elena. Ang babaeng ito ay galing Nueva Vizcaya bago lumipat dito noong 1986. I request new sa Nueva Vizcaya, PNP ang lahat NG record ni Elena Reyes. Agosto 10 dumating ang fax. Nanlisig ang mga mata ni Major Santos. Elena Reyes, noong 1585 inireklamo ngang panolokongang isang matandang mag-isa. Halaga humigit kumulang 500-150,000. Nasettle kaya walang criminal record. Tumayo si Major Santos sa harap ng whiteboard at naksulat. Ang modus, kinukuha ang tiwala ng biktima para makuha ang pera. Parehong-pareho sa nangyari sa Nueva Vizcaya at dito sa Banao. Hindi kabutihan ang motibo ni Elena. Ang target niya ay ang 500,000 na insurance at maari-arian ng mga bata. Inimbestigahan din ng team ang nangyari sa matandang biktima sa Nueva Vizcaya. Ang resulta ay lalong gumimbal sa kanila. Major ang matanda ay namatay noong 1987. Nahulog daw sa hagdanan. 2 taon matapos isettle ang kaso, nahulog sa hagdanan at namatay. At bago siya mamatay, may malalaking withdrawal sa kanyang bank account pro isinara ang kaso bilang aksidente. Ibinagsak ni Major Santos ang ballpen sa mesa. Baka hindi ito ang unang beses na pumatay si Elena. Pero matagal na ang kaso sa Nueva Vizcaya at aksidente ang ruling. Mahirap nang buksan. Mag-focus muna tayo sa kaso ang kambal. Agosto 15, isang tawag mula sa ospital. Major, nakamalay na po si Elena ayon sa doktor, paralisado ang kaliwang bahagi ng katawan niya, pero normal ang pagsasalita at pag-iisip. Bantayan niyo 24,7. Walang pwedeng pumasok maliban sa atin. Huling linggo ng Agosto, sa gitna ng matinding init, dumating ang resulta mula sa crime lab, DNA profile mula sa ngakalansay 99.99% match sa maternal lineage ni Lola Trinidad. Nangingini ang kamay ni Major Santos habang hawak ang papel. Sa kabilang dako ng matanggap ni
Lola Trinidad ang balita na bitawan niya ang telepono at napahagulgol sa sahig. Agad na nagtungo si Major Santos sa Fiscal's Office. Ang proseso para sa pag-aresto sa anghel na si Elena Reyes sa salang pagpatay ay nagsimula na. Unang linggo ang Setyembre 1998 tensyonado ang himpapawid sa himpilan ng Banawe PNP, kasunod ng resulta ng DNA dumating ang detalyadong autopsy report mula sa PNP Crime Laboratory sa mesa ni Major Santos. Ang unang nakasulat ay nagpakunot sa kanyang no. Parehong kalanse ay may malinaw na bakas ng depressed skull fracture. Sa likod ng ulo sanhi ng pagbalo ng isang matigas na bagay. Ang laki NG Lamat ay 4 cm by 3 cm na may lalim na 0, 8 cm. Hinaplos ni Major Santos ang litrato NG, basag, nabunggo NG, MG, AEA, bata. Para mabasak ng ganito ang bungo, ang isang siyam na taong gulang kailangang buong lakas itong pinalo. Ang sumunod na pahina ay naglalaman ng pagsusuri sa posibleng armas. Batay sa hugis ng lamat malaki, ang posibilidad na isang bagay na may patak at bilok na ibabaw ang ginamit. Ito ay kahalintulad ng likot na bahagingang isang martilyo o likot ng isang palakol. Kasama rin sa report ang resulta ng pagsusuri sa martilyong nakuha sa crime scene. Gaya ang inaasahan negatibo ang luminol test ngunit isinasaalang-alang ang 7 taong lumipas at ang mataas na humidity sa bodega 99% na posibilidad na tuluyan nang nadekompose ang anumang bakas ang dugo. Gayunpaman ang diameter ng ulo ng martilyo ay 3,008 cm na perpektong tumutugma sa sukat ng lamat sa mga bungo. Ang pangalawang mahalagang natuklasan ay ang tinatayang oras ng pagkamatay. Batay sa estado ng buto at sa kapaligiran kung saan sila inilibing ang oras ng pagkamatay ay tinatayang nasa pagitan ng Oktubre at Disyembre 1991. Ito ay eksaktong tumutugma sa huling beses na nakita ang kambal noong Nobyembre 1991. Ngunit ang pangatlong natuklasan ang labis na ikinagalit ni Major Santos. Sa mga butong braso at binting parehong kalanse, may nakitang maraming microfractures o maliliit na lamat na nangyari ilang araw o linggo bago sila mamatay. Ito ay nagpapahiwatig na sila ay paulit-ulit na sinaktan bago ang kanilang kamatayan. Ang huling pangungusap ay mas nakakakilabot dahil sa pagiging direkta nito. Malakas na pinaghihinal ang posibilidad paulit-ulit na pinsala dahil sa pangabuso. Ibinagsak ni Major Santos ang report sa mesa. Hindi niya sila pinatay agad, kinulong niya sila at tinorture na parang mega hayop bago basagin ang ulo nila NG martilyo. Maging ang paraan ngang paglilibing ay nagpapakita ngang maingat na pagtatago ni Elena sa krimen. Hinukay ang orihinal na sahig ngang 50 cm inihulok ang nga katawan at tinabunan ngang 3 patong ngang lupa at semento. Pinadalan NG Investigation Team ang Crime Lab. NG sample NG semento mula sa pugon at mula sa mga natirang sako. Para sa comparison, habang hinihintay ang resulta sinimulang busisin NG timang MG of financial record ni Elena. Lahat ng bank records mula 1891 hanggang 1998 ay kinuha. Major na kakagimbal ang mga record na ito. Disyembre 141,991, winidraw ni Elena ang buong Al500,000 na insurance. Pagkatapos nging 2 buwan Pebrero, 1992 naglawan siya ng 5,700,000 gamit ang lupa ng mamagulang ng bata. Lahat ng pera pumasok sa personal account niya. Saan ginastos ang 50,12 milyon mula 1992 hanggang 1994. Ginamit sa pagpapaayos ang bubong pagbili ng 2 kalabaw, bagong gamit pansaka at ang natira ay paunti-unting winitraw para sa personal gastusin.
Wala ni isang sentimo na ginastos para sa bayarin sa pasilidad o ospital. Idinagdag pa ni Corporal David at ang buwan ng pension major. Mula Disyembre 1991 hanggang Hulyo 1998 buwan-buwan niya itong kinukuha. Ang nga tuyong numero sa nga papel na iyon ay nagsisiwalat ng dalawang malagim na katotohanan sistematikong ninakaw ni Elena ang lahat ng yaman ng kambal at ang dahilan kung bakit kailangan niyang panatilihin ang kasinungalingan na buhay ang nga bata salop ng 7 taon. Ang motibo sa pagbatay at pagtago sa bangkaya ay pera. Ikatlong linggo ng Setyembre, dumating ang resulta ng cement analysis. Ang chemical composition ng semento mula sa pugon at mula sa sako ay 99.2% magatugma. Natakpuan din sa semento mula sa pugon ang mahiblaan na tela na perpektong tumutugma sa hiblaan na damit pantrabaho ni Elena na nakuha sa kanyang bahay. Setyembre 2, 51998 dinala ni Major Santos ang lahat ng ebidensya sa Fiscal's Office para sa pag-apply ng arrest warrant. DNA match blunt force trauma. Signs of abuse? Cement match, fiber match at 7 taon ng financial fraud. Nang hapong iyon pinirmahan ng hukom ang warrant. Major aprobado na ang warrant. Buong team punta na tayo sa ospital. Ang oras para posasan ang babaeng nakpanggap na anghel sa lupngang 7 taon ay dumating na. Setyembre 26, 1998, 10:00 umaga pumasok si Major Santos at Corporal David sa kwarto ni Elena sa ospital. Elena Reyes, inaaresto ka namin sa salang pakpatay, paktagong, bangkay at pandaraya. Si Elena na paralisado ang kaliwang bahaging katawan ay nakatingin lang sa bintana habang binabasa ang kanyang nga karapatan. Agad sinimulan ang unang interogasyon. Ipinakita ni Major Santos ang nga litratong kalansay. Ito sina Sofia at Sonia na nakuha sa ilalim ng pugon mo. Tingnan mong mabuti. Wala akong alam diyan. Ang mga bata ay ipinadala ko sa isang magandang pasilidad sa Maynila. Ang kasinungalingang sinabi mo sa mataga na yun sa loop ng 7 taon, yan pa rin ba ang sasabihin mo sa amin? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hinaluhog namin ang record ng lahat ng pasilidad sa buong Pilipinas. Walang pangalang Sofia at Sonia Cruz. Baka pinalitan nila ang pangalan ng mabata. Kung ganon, anong pangalan sabihin mo? 7 taon na ang nakalipas, paano ko pa maalala yon? Ipinakita ng pulis ang mga bank record, ang 50,000 na insurance, ang 57,000 na loan. Saan mo ginastos ang prang ito? Para sa gastusin nila? Sa pasilidad at sa operasyon. Pero wala ni isang sentimo na ipinadala sa kahit anong pasilidad. Lahat napunta sa pagpapagawa ng bahay mo. Pagbili ng kalabaw at sa pansarili, mong gastusin ipaliwanag mo yan namutla, si Elena at humikpit ang hawak sa kumot, pero ang sagot niya ay pareho pa rin. Hindi ko na matandaan. Ipinakita ang record ng buwan ng pensyon na tinanggap niya sa loob ng 7 taon. Tinanggap mo ang prang ito sa pag-akalang buhay ang mga bata, pro sa buong panahong iyon nakalibing sila sa ilalim ng pugon mo. Sa unang pagkakataon yumuko si Elena ngunit hindi pa rin umamin. Habang imbestigahan ang residente, isang matandang babae, si Aling Feli ang nagbigay ng mahalagang testimonya. Noong Nobyembre, pagkatapos ng unang malamig na hangin sa loop ng halos 2 linggo, gabi-gabi akong nakakarinig ng iyak ng bata mula sa bahay ni Elena. Hindi ordinaryong iyak, parang sigaw ng isang hayop. Ang isa pang kapitbahay, si Mang Kiko, ay nagpatoto. Isang gabi bigla na lang tumigil ang iyak. Pagkatapos ng ilang araw, hating gabi nakita ko si Elena sa labas ng kusina niya naghahalong semento. Tinanong ko kung para saan sabihin niya inayos doon niya ang sahingong pugon na malapit ng gumuho, pinagtagpi-tagpi nung nga investigador ang matestimonya at ang autopsy report. Noong Nobyembre 1991, kinulong ni Elena ang kambal sa kanyang bahay at tinorture sila sa loob ng 2 linggo.
Nang gabi na tumigil ang iyak, pinatay niya sila gamit ang martilyo, inilibing sa ilalim ng pugon at sinementuhan para itago ang krimen. Sa pangalawang interogasyon, hinarap siya sa kanyang kaso ang panloloko sa Nueva Vizcaya noong 1985 at ang kahina-hinalang pagkamatayang biktima. Namutla siya pro nanatiling tikom ang bibig. Ipinakita sa kanya ang resultang ng semen at fiber analysis at ang nga testimonya nga kapitbahay. Sa matinding pressure, biglang nagsalita si Elena nang may mapait na ngiti. Narinig lang siguro ngang matandang yon ang iyak ng pusa. Ang semento, ipinayos ko lang talaga ang pugon. Bagamat hindi siya umamin ang lahat, nam ebidensya, DNA, skull fracture, signs of abuse, semen at fiber match, financial records at mga testimonya ay sapat na para idiin siya. Ang huling pirasong puzzle ay dumating, ang resulta ng tool mark analysis. Ang ulo ng martilyo ay perpektong tumutugma, salamat sa mabungo. Ang lahat ng butas sa kaso ay natakpan na. Nobyembre 5 isinagawa ang pangatlong interogasyon kasama na ang piskal. Muling hinarap si Elena sa lahat ng ebidensya. Elena Reyes, mayroon ka bang kahit isang salitang totoo? Sa lahat ng sinabi mo, sa amin natahimik siya. Bakit ang mga batang sinasabi mong ipinadala mo sa Maynila ay natakpuang nakalibing sa ilalim ngang pugon mo? Baka may naktanim ngang ebidensya para siraan ako? Ibinaksak ni Major Santos ang mga report. Ang semento ay galing sa bodega mo. Ang hiblangang damit mo ay nandun din ang martilyo mo. Tumutukma sa sugat nila. Ang makapitbahay mo, narinig silang umiyak at nakita kang nagsasemento. Pagtatanim pa rin ba yan sa pagbanggit ng mga pangalan ng kapitbahay? Biglang namutla si Elena. Nanginginig ang kanyang kamay at natapon ang hawak niyang baso. Matapos ang mahabang katahimikan, kinausap niya ang kanyang abogado. Wala na akong sasabihin. Matapos ang isang pribadong pag-usap sa kanyang abogado, bumalik siya at nagsimulang magsalita, hindi para magsisi kundi para sisihin ang biktima. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang buhay ko dahil sam ngayon makadikit ang ulo, hindi marunong mag-isa. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo, lahat. May tumulong ba sa akin ang paghihirap sa pag-alaga? Ay ibang-iba sa pagpatay sa kanila gamit ang martilyo, putol ngang piskal. Ang 51, 2 milyon at ang buwan ng pensyon. Pera ang motibo mo, hindi ba? Tumingin si Elena sa kisame. Pagkatapos yumuko siya at bumulong. Kailangan kong pra. Ang maikling pangungusap na iyon ang naging de facto niyang pag-amin sa motibong krimen. Bagamat hindi siya direktang umamin sa pagpatay, ang pahayag na iyon kasama ang lahat ng ebidensya ay sapat na. Nobyembre 10, 1998, formal na sinampahan ng kaso si Elena Reyes. Ang akusasyon, pagpatay, pagkidnap, pagtago ngang bangkay at pandaraya. Pagsapit ng 1999, nagsimula ang paglilitis. Sa korte, patuloy na iginiit ni Elena na wala siyang kasalanan. Ngunit sunod-sunod na iprinisenta ngang prosekusyon ang nga matitibay na ebidensya. Ang testimonya ngang mga forensic expert tungkol sa DNA, sa sanhi nga matayan, at sa mga palatandaan ngang pang-abuso. Ang makapitbahay na nagpatutuwa sa maiyak at sa paghahalo ng semento. Ang ma-financial record na nagpapakita ng kanyang motibo. Maging ang pamangkin ngang biktima niya sa Nueva Vizcaya ay tumestigo na nakpakita ngang kanyang modus operandi. Sa huli, bago ang hatol, binago ni Elena ang kanyang kwento. Nasa bahay ko nga sila. Pero hindi ko sila pinatay. Pagising ko isang umaga, patay na sila. Sa takot, inilibing ko na lang sila. Sinira ng prosekusyon ang kanyang kasinungalingan. Paano sila mamamatay ng sabay sa natural na paraan na may parehong basak sa likod ng ulo? Marso 15, 2000 ang araw ng hatol na puno ang korte. Si Lola Trinidad ay nasa unahan. Dumating si Elena, nakaratay sa wheelchair, walang emosyon. Tumayo ang piskal para sa kanyang huling salita. Ang akusado ay nagpanggap
na isang anghel sa mga batang nangangailangan ng tulong ngunit sa huli kasakiman ang nanaik. Nang maging hadlang, ang mga bata sa kanyang pakamkam ng yaman ginawa niya ang isang bagay na mas masahol pa sa hayop. Kinulong tinurture at brutal na pinaslang niya ang mga bata at sa loob na 7 taong pinakakitaan niya ang kanilang pagkamatay. Ang kanyang huling sinabi kailangan kong praang nagsasabingang buong katotohanan. Inanunsyo ang hukom ang hatol. Dahil sa matinding pag-abuso sa tiwala na ibinigay sa kanya bilang isang guardian at sa kalupitan ng krimen na kanyang ginawa kung saan walang anumang dahilan para pagaanin ang kanyang parusa. Hinahatulan ng korteng ito si Elena Reyes. Ngan habang buhay na pakabilanggo, walang naging reaksyon si Elena. Si Lola Trinidad naman ay mahigpit na humawak sa kanyang tungkot tahimik na nakatingin sa hukom. Paglabas ng korte tinanong na mga reporter si Lola Trinidad, isang bagay lang ang kanyang sinabi. Sina Sofia at Sonia, makakalabas na sila sa madilim na lugar na iyon at makakasama na nila ang kanilang nanay at tatay. Ang apela ni Elena ay ibinasura ng Court of Appeals at ng Korte Suprema. Naging pinal ang kanyang sentensya. Ang kaso sa Nueva Vizcaya ay hindi na muling binuksan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isang araw nang taglagas ibinalik ang ngalabi nina Sofia at Sonia sa Banao. Ang kanilang mabuto ay inilagay sa isang maliit na kabaong at sa ibabaw nito ang nag-iisang litrato na 10 taong hinaplos ni Lola Trinidad. Sa laibing naroon ang lahat ng taong naging bahagingang kanilang kuwento ang pamangkin ni Elena si Kapitan Pablo, ang mga taga-munisipyo at sina Major Santos at ang kanyang team. Naroon din ang nga taga na yon na naniwala sa kasinungalingan ni Elena puno ngang pagsisisi. Inilibing ang kambal sa tabing kanilang mamagulang. Pagkatapos ngang 11 taon mula nang mamatay ang kanilang ama at 10 taon mula sa kanilang ina sa wakas nakauwi na sila. Nag-alay si Lola Trinidad na 2 supot ng kanilang paboritong kendi sa kanilang puntot. Sofia, Sonia, magpahinga na kayo, diyan kasama ang nanay at tatay nyo. Ang trahedyang ito ay naglantat sa malaking butas sa sistema ng guardianship sa Pilipinas. Nagdulot itong panawagan para sa reforma, mas mahigpit na pag-verify at regular na pag-monitor sa kalagayan ng mga batang nasa ilalim ng guardianship. Ang bahay ni Elena ay giniba at ngayon ay isa na lang itong bakanteng lote na tinubuan ng madamo. Ngunit sabi-sabi tuwing Nobyembre, may 1 taong laging nag-iwan ng 2 puting bulaklak sa lugar na iyon. Ang kuwento nina Sofia at Sonia ay isang malagim na paalala kung paano ang kabaitan ay maaring maging maskara ng kasakiman at kung paano ang kawalang pakialam ng lipunan ay maaring magresulta sa isang hindi may larawang trahedya. Ngunit dahil sa hindi sumusukong pagmamahal ng isang lola na bigyan sila ng katarungan. Sana hindi na maulit ang ganitong kapabayaan. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo, mag-iwan sana kayo ng komento para sa makapatid. Ang kabutihang ipinakita ninyo ay tiyak na magbabalik bilang 1,000 biyaya sa inyo at sa inyong nga anak. Maraming salamat sa pakikinig.